So, ibig sabihin mga kababayan, fake news pala itong si Yussi Claire Castro. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, so nanganganib na po ngayon si Bangag. So, kahit sabihin naman natin talagang nanganib, kahit hindi naman sa literal na nanganib, pwede na rin yun, di ba? Kaya nung nagbe-bleeding yung gums niya, di ba? So, rito, according naman sa survey to, may balita, bagong-bago to ngayon eh. Kung bakit talaga nanganganib talaga si Bangag. So, panoorin po natin ito. Ayan o. Hindi pinagkakatiwalaan ng mayorya ng mga Pilipino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Hindi rin nagustuhan ng taong bayan ang performance nilang dalawa. Sino ba ang nagsasabi na nagugustuhan ng taong bayan yung pagsiservisyo nila? Di ba? Sa Bangag administration, meron bang may nagustuhan ba natin? Wala naman ata eh. Yung mga BBM supporters lang. Sila lang ata yung may gusto eh. Diba? Pero lahat, walang may gusto sa nangyayari. Ito, isipin mo naman, no? Ito, ayon sa Pulse Asia Survey, no, sa 4 na mataas na government official, si BP Sara lang ang merong 59% na approval. Yan. Pakinggan ko natin. Isipin mo naman, 59%. Pero si Ferdinand R. Marcos Jr. is 25% approval. So, ibig sabihin, wala. Bagsak na. Tapos na. Diba? Wala na. Kulelat na. Hindi na makakabangon. Bagsak na yung ratings, diba? So, ano ba yung ratings na pinagsasabi natin? Ito yung mga kabayan, no? Panoorin natin. Ito yung ratings na binabasihan. Ito yon. Laguna, sa survey ng Pulse Asia, sa 4 na pinakamataas na opisyal ng gobyerno, matapos nitong makatanggap ng approval rating na 59% mula sa 2,400 respondents. Ito na malapit, mga kalides, no? Sa disapproval, nangunguna si BBM. Sipin mo naman, 53%. Grabing disapproval rate naman yun. 53%? Grabe, no? Pero kang BP Sara, 16% lang. Isipin mo naman, napakalupit. Okay, kay Cheese Escudero, ang approval is 39%. Mas mataas pa kaysa kay Bongbong Marcos. Ito matindi. Kay Martin R. Romualdez, 14% approval rate. Nako, ito ba yung tatakbo ng presidente ngayong 2028? Puro ayudo kasi. Puro ayuda. Anong mangyayari dyan? Kung puro ayuda na lang, di ba? Hindi man lahat ng tao is nag-aabang ng ayuda, di ba? Ito matindi ang disapproval rate. Magkapatid na sila ni Ferdinand Marcos, ating presidente is 53 kay Marcos Jr. Ang Romualdez naman is 54. Baka naman natin yan, napakababang rating. So yan mga kadides, no? Talagang nanganganib, di ba? Sino ba namang hindi manganganib sa mga pagbagsak ng rating? Akala ko ba yung sinabi ni Yussi Claire, di ba, na papuputiin or sa dati daw ng administrasyon, maitim na. Sobrang itim daw ng dating administrasyon. Yan ang sinasabi niya. Ngayon daw, sa Marcos administration, paputi na. Mumuti ng mga mata ng mga tao. Ay, naku. Talaga naman, sino ba namang hindi mamumuti sa ganyan? Mga ghost project. Naku, control floods na 5,500. Wala naman lang kita. Baha naman lagi. So, ibig sabihin mga kababayan, fake news pala itong si Yussi Claire Castro. Diba? Sabi niya, papunta nasa puti. Kunting kula na lang, medyo maputi na.
Hindi lang po perfectly white, pero doon patungo ang kasalukuyang administrasyon. Kaya pala bumagsak approval ratings to 25%. Fake news. Salungat sa approval rate, di ba? Naku po. Akala ko ba paputi? Eh bakit paputi ang mata? Kaya pala bumagsak approval rating nyo eh. Sobraan sa pagpapaputi. Ako po, talaga ba naman? Si Claire Castro, ayusin mo nga yung pinagsasabi mo. Para lang mapagtakpan, kakasabi mo lang, tapos nung isipin mo kakasabi mo lang sa araw na ito yan, statement mo na yan. Pagkapagkahapon, lumabas yung resulta ng survey. Akala ko ba paputi? Nanganganib na talaga, as in nanganganib na. Hindi lang sa yung dumugo yung gulagid Hindi lang doon ang nanganganib. Yung pamamalakad sa ating bansa ang nanganganib na. Kawawang mga Pilipino. Dapat talaga matanggal na yung mga yan. Ma-impeach na yung mga ganyan di ba? Ma-impeach na yan. Para magiging maayos ang takbo ng Pilipinas. Naku po. Dapat ayusin. Dapat ma-impeach yung mga ganyan. Hindi yung kung sino yung nagtatrabaho ng maayos, yun pa yung pinag-iinitan. Naku. Talaga ba naman? Ang gusto kasi nila, wala nang sagabay. Kaya gusto na tanggalin si BP Inday. Para tuloy-tuloy yung mga plano nila. Kaya po mga kababayan, maraming salamat po sa mga bago pa lang mo sa akin channel. Please like, share, and subscribe po. Yun na po. Masaya na po tayo dyan. Elvis po mga kababayan.